Konting, konting kembot na lang. Ayan, nandito na tayo. Tapusin natin. Hi guys! Welcome to my vlog. So, for this vlog, magpe-prepare tayo para pumunta sa Mount Pulag. And ngayon ay March 16. Nandun pa naman tayo dun sa season na malaki na pa naman yung chance na makakita tayo ng Sea of Clouds sa Mount Pulag. And kaya lang hindi na ganun kalamig as compared sa January or February. Pero kailangan nyo pa rin expect na medyo malabig nga pa rin. So without further ado, papakita ko sa inyo kung ano yung mga i-empake ko papunta sa Mount Pulag. So first off the bat, syempre ang kailangan natin ay meron tayong hiking bag. So ang brand niya is called Cabin Zero. So I believe 32 liters. Meron na siyang laptop sleeve dito. And then padded na rin siya sa likod. So hindi siya masakit sa likod kapag mabigat yung nilalagay mo dito. Meron akong puffer jacket na gray. Jogging pants na Heattech. Set na siya, meron na rin siyang parang etong sweater na Heattech din. Meron din akong nabiling beanie. So kayo na bahala kung sinong beanie to, si Mika ba or si Aya. Okay. So bumili rin ako ng gloves. And then I bought cargo pants. Cargo pants siya. And just in case umulan, so bumili rin ako ng kapote. And I bought a fisherman's hat din. So yan, diba? Para kung medyo mainit, at least protektado pa rin yung ulo natin, ay yung mukha natin. Non-negotiable din para pumunta tayo Mount Pulag is itong hand warmer. So malaking tulong daw talaga to dahil sobrang lamig sa Mount Pulag. And syempre hindi nyo dapat kalimutan ang inyong mga underwear. So I am packing 3 pairs of socks and 3 sets na underwear din. So kailangan din yun when you're going to Mount Pulag. Siyempre, medyo madilim siya, wala naman doon mga ilaw. So, ang gagawin nyo, importante talaga na meron kayong headlamp. So, eto, nakuha ko rin din sa Shopee. So, around 200 pesos siya. So, napakaliwanag niya. Ayan. Sobrang liwanag niya. And sabi, it will last, kung full charge siya, is around 4 hours. Pero hindi ko pa siya na-test. So, fingers crossed na tumagal talaga to ng 4 hours kasi kung hindi, maglalakad tayo sa dilim. Then, napaka-importante din, dapat meron kayong proper na hiking shoes. So, yan. So, hiking shoes na bili ko sa Decathlon and maganda siya na hiking shoes dahil nga kumakapit yung ilalim niya kasi meron siya yung mga ganito. So, importante din na bago kayo mag-hike, bumili kayo ng mga trail food. So, ito yung mga magbibigay sa inyo ng energy habang nag-hike kayo. So, manik. Meron akong ding-dong. Okay, marshmallow. Ano ba to? Gummy worms. Para daw sa electrolytes, mapalitan yung electrolytes natin sa katawan. Pocari Sweat, yun recommend nila. Kung wala naman Pocari Sweat, pwede rin ang Gatorade. So, ito pala, bumili rin ako nitong hiking stick. So, parang tungkod siya. So, ang purpose nito is para hindi nasa paa mo yung full force ng weight mo. And it also helps sa pag-balance mo. So, parang mas okay kasi doon kung may kinakapitan ka. So, yun lang naman yung mga non-negotiables. So, yun. So, now it's 9:30 and yung pick-up natin is around 12:30 ng gabi, ng madaling araw. So, usually yung mga joiners tour na makikita nyo sa Facebook, marami naman silang pick-up points all throughout the metro. So, ang swerte ko kasi meron dito napakalapit lang na lalakarin ko dun sa Mayflower parking, which is meron talaga dun na pick-up point ang mga joiners tour. So, ang nangyari is nagbayad ako nung down payment which is 1,500 pesos and the total amount na kailangan kong bayaran is 4,299 pesos. Yung balance is babayaran during the day itself kung kailan yung trip. Kasama na rin yung pagsistayan natin na parang homestay doon. Siyempre, meron akong mga kasama sa kwarto kasi nga mag-isa lang ako. And then there will be 4 hosted meals.
So I'm going with Pulag Viajeros. So nakuha ko lang sila sa Facebook and I've been reading a lot of good reviews about them. And so sila ay bababa na papunta doon sa Mayflower Parking kung saan hihintayin natin yung van na magdadala sa atin sa Mount Pulag. So now it's 12 midnight and ang pick-up time natin is 12:30. So 30 minutes before pupunta na ako doon dahil mag-withdraw din ako ng cash dahil I doubt na meron doon mga card payment. So most likely mga cash lang ang magagamit natin doon sa bundok. Lalo na kung may mga kailangan tayong bilhin like pagkain, kung may mga kalimutan tayo na mga kailangan natin, cash ang kailangan natin. So yan, so let's go na. Ayan, so it's 12 midnight na, so wala na masyadong tao dito sa labas. So dito na tayo sa Greenfield and yan, papunta na tayo sa Mayflower Parking. Napakaganda maglakad dito kahit na madaling araw dito. Napaka-safe dito sa Greenfield. And walking distance lang yung meet-up point kung saan ako nakatira. So napaka-convenient para sa akin na magsali dito sa mga joiners tour. Sana ganito lahat ng sidewalk sa Pilipinas. Napakaluwag. I believe 3 meters itong sidewalk na to. Ayan, so ito yung usual na meet-up place ng mga joiners tour karamihan. So dito tayo sa loob ng van at talagang pink siya sa loob. Although papatayin naman daw mamaya yung ilaw para makatulog tayo. Yan, nandito na tayo sa EDSA. I believe NLEX ang dadaanan natin mamaya. And dito tayo sa ating kukuhanan ng medical certificate. And dito maki-fill out lang tayo ng form. And meron naman bilihan din dito ng mga snacks and breakfast na din. Pero sagot natin to. Hindi siya kasama dun sa 4 hosted meals. So ito yung binili ko, it's 200 pesos na may hotdog, luncheon meat, itlog, fried rice, and meron na din siyang unlimited na coffee. So ito yung mga vans na sinakyan natin papunta dito. Malalaki naman siya. And ito yung place kung saan ko may MedCert. Ayan, so papunta na tayo sa DENR para dun sa orientation. Required siya sa lahat na umaakyat sa Mount Pulag. So dito, pwede kayong bumili ng mga ref magnets na parang ang nakalagay siya is I conquered Mount Pulag. So parang badge of honor nyo to once magawa nyo na nga siya. And meron din dito mga anik-anik na pwede nyo bilhin sa lubong. And kung nakalimutan niyo bumili ng mga panlamig, so meron din silang mga beanie, mga jackets, mga sweaters dito sa labas. Malapit lang to sa DENR. Ayan, so medyo matagal yung waiting time para dun sa DENR orientation. So nag-drip coffee muna ako dito. So yan. So this is 45 pesos lang. So dito lang to sa malapit sa DENR orientation area. So yan, naghihintay na lang tayo dun sa DENR orientation. Medyo ang tagal din ng biyahe kasi umalis tayo dun sa Greenfield ng mga 1 AM na. Tapos nakarating tayo mga 8 AM na dito sa Kabayan, Benguet. So, yun, more than 7 hours din yung biyahe na nasa van kami. Though yun, nakatulog naman ako. So, yun nga lang yung van nung joiner tour namin is hindi ganun kalaki yung legroom. So medyo hindi nakastretch yung paa ko. So yun lang yung comment ko siguro doon. Ayun, so it's now 9:30 AM and yung batch daw namin ng orientation mga 1 PM pa.
So, more than 3 hours and 3.5 hours ang hihintay namin para lang sa DNR orientation. So, I hope yung process, hindi ko alam kung sobrang dami lang talaga nung pumunta ngayong araw na to dahil nga holiday. Today is parang Eid al-Fitr, parang end of Ramadan siya. So, so once you're done with the orientation, tatatakan nila kayo ng ganito as proof na tapos na kayo dun sa orientation. So ito yung aming homestay. Ito ayan, Baban's Homestay. So ayan, mag-check-in kami dito. So nandito na tayo sa may homestay. Ito yung view. So napakaganda niya. Ayan, tignan nga yan. This reminds me yung teleserye nila Liz Ken. Parang dito, parang ganito yung setting nung teleserye nila na parang Forevermore. So yung Sitio La Presa, parang ganito yung itsura niya. Yung mga nakatanim na strawberries. Ayan. Yan. Ito yung okay dito sa mga lugar na ganito. Hindi siya yung spoiled pa dahil hindi pa siya masyadong natatayuan ng mga bahay-bahay. Mga halaman pa lang. So parang napakaganda nung itsura pa rin niya. Parang unspoiled na untouched o yung mga gubat nila talagang buong buo pa. Hindi pa nasisimulang makalbo. Wala pa nagtatayo ng mga bahay-bahay. So talagang untouched siya. Diba? So parang dito pa lang, hindi ka pa umakit sa Mount Pulag, nakikita mo na yung gantong kagandang view. Parang sulit na yung binayad natin. So, solo ako na pumunta dito and actually, dalawa lang kaming solo joiner. So, actually, lahat ng tao dito, so far na nakilala ko, sobrang friendly. Na ako kasi tahimik talaga ako, pero sila yung unang nakikipag-usap talaga sa akin, nakikipagkilala. And sobrang, talaga, na maganda yung feeling na you're with people na mahilig din mag-travel, na same interest kayo. And yun, so kung makikita nyo, yun yung parang ginawa nilang terraces na mga para mataniman nila. So pinakita nito yung parang ingenuity ng mga tao dito na wala silang mga patag, pwede naman silang gumawa ng ganito. So eto na nga, nagagawa nilang magtanim ng mga ganitong halaman sa ginawang hagdan-hagdan ng mga lupa dito. So yun, around 3 PM na kami nakarating dito sa homestay. And ang tagal kasi talaga nung nangyaring orientation sa DNR. Kahit na alas 9 kami nakarating doon, naghintay kami ng 3 hours para lang ma-accommodate kami doon sa orientation nila. Siguro yun yung pwede nating i-improve when it comes to yun yung kaya nating i-improve kasi kunyari ako ay foreigner tapos ay gusto kong umakyat na Mount Pulag but I have to wait 3 hours para lang ma-orient. Meron namang other ways siguro na tayong pwede maisip na ma-orient pa rin ng mga tao pero hindi kailangan maghintay ng ganong katagal. So ayun nga, 3 PM na kami nakarating dito sa homestay and nag-serve sila ng late na lunch na. Pero masarap naman ang nag-serve sila ng chicken tinola and then rice. So, yun. So, ngayon is around 4 PM na and we have the free time. Pwede naman matulog. Na-assign na sa amin yung kwarto. Kasama sa kwarto na isang solo joiner din. So, ayun. Ayan. I think, ano ba to? Parang strawberry ba to? Not sure. Or ano siya, parang lettuce. Ayun, parang lettuce siya. Parang anytime, kaya lang may basura. So parang lettuce siya. Parang pwede na siyang gawing salad. Doon meron silang malaking carrot. So carrot to. Bakit? So yun pala yung main product nila dito, yung carrot. Kaya yan, may malaki silang carrot dyan. Ito yung homestay namin. Doon ako sa second floor. Ayan. Napaka-chill nung vibe nitong lugar na to. So, kita ko yung kwarto ko.
So dito na tayo sa kwarto at matutulog na tayo dahil maaga tayong gising mamaya. So ito yung dinner na kasama sa binayaran natin. So ayan, okay naman. So it's currently 1:30 AM. So nag-ready na ang lahat para umakyat. So pupunta tayo sa ranger station. Tayo ngayon sa ranger station. Around 2 AM na. So hinintay lang namin yung organizer namin bago kami mag-start mag-trail dito. Ang trail na pupuntahan namin is yung Ambangig Trail. So ito yung pinaka madali na trail. Ito yung pinakamadaling trail dito sa paakyat sa Mount Pulag. Good morning guys, si Kuya Victor, lead guide. Si Kuya Gabi, si Ate Shelly, si Ate Rachel, si Ate Jonaline, si Ate Jenny Rose, si Ate Peli, si Ate Melisha, Nanay Juliet, Nanay Melody. Ate Melody. Si Ate Doris. So guys, ang pinakatatandaan nyo ha, si Kuya Victor, sa lead, walang mauuna sa lead, no? Si Kuya Victor lang, no? Tapos sa sweeper naman, si Ate Doris. In case na nasa likuran kayo or talagang may mabagal, si Ate Doris yung isa sa mga nasa likuran. Tapos tayo yung mag-approach kung sakali na doon maiwan or madaanan kayo ni Ate Doris, magsabi kayo. Okay? Kasi yung iba hindi nagkasalita. No? Magsabi kayo kay Ate Doris. Okay? Tapos, Ate Doris service. so guys, ano tayo ha? Pick 2, tapos summit. Pick 2, dito tayo magka-sunrise, tapos summit. Unting ano lang yon, mga 15 minutes lang yata yon. Doon lang muna kayo magsa-sunrise. Pero kung medyo mabilis kayo, direct tayo sa summit. Okay? Pero kung medyo mabagal, depende kung saan pick na lang tayo ma-assign. Kasi hindi tayo sabay-sabay ng pacing. May mabilis talaga at may mabagal. Okay? Tapos last na tindahan na to, in case na may bibili sa inyo, bumili kayo. No? Tapos name ng grupo natin, lagi yung tatandaan, Pulag Viajeros. No? In case na hanapin kayo sa Camp 1, Camp 2, Summit, Pulag Viajeros. Huwag kayong sasama sa ibang team, okay? Dapat tayo lang yung magkakasama, okay? Tapos kapag may concern, sumakit yung chance, sumakit yung ulo, magsabi kayo sa mga local guys. So now it's 2:17 ang start na ating trek. Sobrang dilim talaga. So kailangan talaga ng headlamp. Ayan, merong hagdan dito. So medyo nagka-traffic. So yung eto ko, hindi naman masyado maputik, pabato siya. Hindi umulan kasi kahapon eh. So dito na tayo sa Camp 1. It's now 3:30 in the morning. Etong part na to medyo maputik na siya. Umulan yata dito. Sobrang dilim talaga niya. Kailangan talaga headlamp. Ayan. Grabe. So nandito na tayo sa lagpas tayo ng Camp 2. Ito yung daanan. Parang grassland yung dadaanan mo dito. So bali ano na, 5 AM na. So tinatry natin na habulin yung sunrise para makita natin yung sea of clouds. Sobrang lamig dito, like I think 14 degrees ang lamig, pero mahangin kasi, so sobrang mas lumamig siya. So kailangan dito at least 4 layers kayo. And nakikita ko na ang araw, so malapit na mag sunrise, so kailangan natin medyo bilisan. So binuksan ko ulit yung headlamp ko. Tuloy mag-isa na lang ako dito
Yung mga kasama ko nasa likod. Meron din sa harap. Grabe, ang ganda pala. Ang ganda nito pag naarawan mamaya. Walang mga puno. Parang grassland siya. Actually, yung name daw ni Mount Pulag, dun daw galing, or yun yung ibig niya sabihin. Yung summit kasi ni Mount Pulag is parang kalbo siya kung titignan sa taas. Dahil wala masyadong puno dito sa taas. Puro yan mga talahib, grassland nga tawag nila. So parang sacred place ng mga indigenous people tong area na to. So syempre, yun yung mga diniscuss dun sa orientation na kailangan you have to be respectful, hindi ka magkahalat. And si Mount Pulag, siya ang third highest na mountain sa Pilipinas. Kasunod siya ni Mount Apo tsaka ni Mount Dulang-Dulang. Pero sa Luzon, si Mount Pulag ang highest peak, highest mountain in Luzon. So for us sa taga Luzon, it's already an achievement na maakyat ko tong Mount Pulag and makapunta sa summit. Pero hindi pa napunta sa summit. Binuksan ko ulit yung headlamp ko. Nga lang, di na ako makita sa camera dahil medyo madilim tong park na to. Ayan, so kita nyo, napaka tahimik. Kaya minsan gusto ko rin mag-hike mag-isa. Ayan, so medyo kinakabahan na ako dahil nakikita ko ng araw. Kaya kailangan ko bilisan para maabutan natin ang sunrise. Napakaganda ng lugar na to. At hindi pa siya nagagalaw ng tao. Wala pang ginawang mga bahay. Na nakita mo talaga ano yung ganda ng nature kapag hindi pa siya nagagalaw. Yung untouched beauty. Ika nga ng yung untouched beauty ng mga bundok natin. And hindi lang yun, parang hotspot daw ang Mount Pulag area ng biodiversity when it comes to plants and endemic plants and animals. So marami kang mahahanap dito na dito mo lang makikita sa Mount Pulag. Kaya nire-remind yung mga tao na kapag may nakita sila ng mga ganun endemic na mga halaman, syempre maganda, huwag pipitasin. Yun yung kaya ginawa siyang protected area, kasi nga naging masyado na siyang popular when it comes to mga hikers. So kailangan nilang gawa ng paraan para hindi masira yung beauty nitong Mount Pulag. So yan, medyo maliwanag na. Medyo sinisipon na ako, sobrang lamig, pero kaya siya. Yung pagod nawawala kasi malamig naman. Ayan, napakaganda, di ba? Napakaganda ng nature. Para ako nasa ibang bansa. Parang wala ako sa Pilipinas. Parang feeling New Zealand siya. Yung daming hills, tapos puro greenery lang yung nakikita.
So sinuot ko na yung aking puffer jacket. Sobrang lamig na kasi. So malapit na tayo sa summit. May madadaanan kayong ganitong area. Napakaputik na parang chocolate. Yung summit nitong Mount Pulag is 2,926 meters above sea level. So napakataas niya. So may mga area lang na medyo delikado, like eto, bangin nga agad kapag nadulas ka dyan. So, parang napakaganda, di ba? Tapos ayan yung dadaanan mo, medyo committed na siya. Pero sabi nga nila, the most difficult paths lead to the most beautiful destinations. Ayan. Ito na yung summit. Huling push na. Konting kembot na lang. Ayan. Nandito na tayo. Tapusin natin. First hike ko paakyat ng Mount Pulag, binayaan ako na makita ang Sea of Clouds. Tsaka parang nakakaiyak yung experience na yun, na napakaswerte yung tao. Kasi alam ko kahapon hindi daw nakita yung Sea of Clouds. So parang kung kahapon ako pumunta, hindi ko nakita yung Sea of Clouds. So napaka-grateful natin na tama yung schedule na ating pinili. Medyo tumagal lang kami dun sa summit kasi halos syempre lahat ng tao gusto mag-picture dun sa sign, dun sa summit sign. Hindi natin maiiwasan kasi isa lang naman yung summit. Hindi naman sila like pwedeng gumawa ng dalawang signage para mas dulas pa ako. Ayan. So hindi naman sila pwedeng gumawa ng dalawang signage para mas mabilis yung picture taking, diba? Kasi hindi yun yung highest point of Luzon. So yung exact location ng signage kung saan nagpapapicture kasi yung mga tao, yun yung highest point talaga ni Luzon. So ayan yung itsura niya kapag umaga na or tanghali. Kitang kita yung grassland at yung dinaanan natin kanina, napakadilim. So ngayon, ang kalaban ko naman ngayon is yung init. So buti na lang dala ko tong fisherman's hat, kaya hindi tayo nainitan. So dapat ready tayo every time, hindi lang sa lamig kundi pati sa init. So iba kasi pag hindi nagpakita si Sea of Clouds, syempre kailangan nilang bumalik kasi yun talaga yung pinunta mo eh.
nagkakaroon sila ng parang revenge hike. So ako, mukhang ayaw na pabalikin ni Mount Pulag dito dahil pinakita niya na sa akin on my first hike. Minsan may mga attractions talaga na ganun eh. Like, kailangan mo talaga mag-check ng weather. Like si Mount Fuji, si Mount Mayon, ito, si Mount Pulag, Sea of Clouds. Swertihan lang talaga. So, swertihan minsan ang traveling eh. It's either it's for you or not for you. Pero kung hindi mo nakuhanan, that's a great reason for you to come back to that place, diba? Ayun sa baba, ang dami mga iba't ibang klaseng kulay ng mga halaman. Kasi nga daw si Mount Pulag area, napaka-rich niya sa biodiversity. Na ang daming mga halaman at mga plants, mga birds, mga animals na endemic dito. Ito yung mga hindi natin nakita kanina dahil nga madilim. So, ito yung grassland area nila. So, yan, sa harap natin, nagsisimula na yung forest area. So, nandito na tayo sa may forest area nila. So, gabi, walang makita dito kagabi. Ayan. I guess ito yung tinatawag nila na mossy forest dahil maraming mga ferns. Medyo maputik lang. So, ito na nga yung mossy forest nila. Yan. So, marami kasi siyang ferns. Yan, mga moss. Yan. So, dito, medyo mainit na siya. So, tinanggal ko na yung isa kong jacket. Yan. So, ngayon, medyo mag-isa na lang ako dito. Pero I still feel okay. Mukhang safe naman siya. Medyo mag-isa ako ngayon. Dahil yung nasa harap ko, medyo mabilis. Yung nasa likod ko naman, medyo mabagal. Pero kahit na mag-isa ako, hindi ako natatakot dito. Parang okay siyang laharan eh. Hindi siya intimidating na forest na nakakatakot. Yan. Pero syempre, ibang istorya kapag gabi. Kaya pa nakatakot dito pag gabi. Mga branches yung mga stems din, mga puno dito. Punong-puno or nababalot ng moss. Kaya siya tinawag na mossy forest. So, dito na ako sa may bridge area. Malapit nito sa Camp 1. So, nakita ko lang to. So, doon ako galing. Doon. At inikot namin yan. Ay, so, doon daw sa dulo, parang pwede na ako sumakay ng habal-habal. So, yun na lang gagawin natin. Around 200 pesos daw papunta sa homestay. Pero, worth it na yan siguro. Hanapin sa Facebook. Okay na to. Ha? Tama, check there. Pero, Ano ka YouTube? Sige, sige. sa dalawang video pa lang. So, Ano pangalan ng ano ko yun? Maki Servo. Ate Chef? Maki Servo. Ah, kala ko chef. Ay, mamaya ako ano yung Oo, panoorin mo. 100 views pa lang yung ano.